wag waldas, wag aksaya. Minsan, if you're doing a business or you have an income na okay, pero you're not counting the cost, you're not guarding the cost, para kang isang malaking drum or balde na pasok ng pasok ang tubig sa gripo, galing sa gripo, pero hindi mo alam, maraming butas pala yung drum mo. Huwag mo i-invest yung emergency fund ng pamilya. Huwag mo isugal sa negosyo ang pera sa tuition fee ng anak mo sa college or high school. Eh di kawawa yung anak mo, hindi na mag-aaral dahil sa mga mali mong decision. Kung marami kang butas, edi wala lang nangyayari, sayang lang ang effort mo. So yung mga butas na yan, mga cost mo na minsan unnecessary, mga wastage, kailangan takpan mo, palitan mo na yung drum mo or balde. Basta watch the cost. We have a tendency, kung magaling na negosyante, maraming negosyante in the world kasi, Neil, are marketing people. Bolero, magaling magbenta, salesman. Minsan, hindi natin na-focus yun the numbers. Kailangan bantayan yung mga numero. May mga tendency tayo, mga negosyante, whether small or big, sales stock ng sales stock lang ang habol, benta ng benta. Kumikita ka na ba or baka kumukonti yung kita mo or nalulugi ka sa ibang aspect ng operations mo? Kailangan mayroon kang advisor or isang good accountant. Kung malaki-laki na negosyo mo, kailangan may matino kang accountant. Yung importante no na when they borrow money, yung calculated, hindi yung parang sige, feeling ko baka pwede mag-work. Yung alam nilang may maganda ginamit mong phrase, calculated. Hindi pwede yung risk na sugal. Yung sugal na bahala na. Huwag yung gamitin yung bahala na attitude sa utang and risk taking. Ang lahat ng business is a risk. Yung pa isa, Neil. Whatever money you want to go into for business, wag mo i-invest yung emergency fund ng pamilya. Wag mo isugal sa negosyo ang pera sa tuition fee ng anak mo sa college or high school. Eh di kawawa yung anak mo, hindi na mag-aaral dahil sa mga mali mong decision. It should be money you can risk and you can lose. Kasi no guarantee in life na 100% kikita ka. No such thing in the world na 100% walang mangyayaring failure. So, calculated risk. Maganda sinabi ni Neil. Calculated risk, not mindless risk. Huwag yun sugal, ha? Hindi to sugal, negosyo yan. Or investment. Yeah. Maganda rin yung pinoint out mo. Iba-bounce off ko lang rin. Yung sinabi mo na, yes, importante na pag-alalan yung risk, but also, similar kasi sa concept of investment, you invest on something na money that you are willing to lose. Hindi yung pera na pang emergent, na pang electricity or pang kain nyo, pang bayad ng renta. Pang bayad sa renta, diba? Sa bahay, nawala. Right. So maganda na pinoint out mo yan. Siguro sa mga nag-business or gusto mag-business and you've been in the business world for decades, ano naman yung mga pitfalls to avoid, yung mga mistakes mo in the past na we can learn from para hindi na nila ma-encounter? Yes. Alam mo, isa pang weakness of many entrepreneurs is hindi tayo marunong mag-compute or you have to have a good accountant. Kung hindi magaling na accountant, kahit na simple lang, you have to compute very well. Ibang tao, benta ng benta lang or do business, expand, hindi kina-calculate kumikita na ba yan. Very important yan. All of us in the world, no exceptions, pati ako, tend to look at math as, nakakainis yung math. Bahala na sila. Ayaw ko na magbilang yan. Sila na bahala magbilang. The basics, we have to monitor the numbers. Monitor the numbers, monitor the basics. Yung cost, always look at the cost. May mga unnecessary costs, bring it down, take it out. Try to be resourceful, wag waldas, wag aksaya. Minsan, if you're doing a business or you have an income na okay, pero you're not
counting the cost. You're not guarding the cost. Para kang isang malaking drum or balde na pasok ng pasok ang tubig sa gripo, galing sa gripo, pero hindi mo alam maraming butas pala yung drum mo. Kung marami kang butas, edi wala lang nangyayari, sayang lang ang effort mo. So yung mga butas na yan, mga cost mo na minsan unnecessary, mga wastage, kailangan takpan mo, palitan mo na yung drum mo or balde. Basta watch the cost. We have a tendency, kung magaling na negosyante, maraming negosyante in the world kasi, Neil, are marketing people. Bolero, magaling magbenta, salesman. Minsan, hindi natin na-focus yun the numbers. Kailangan bantayan yung mga numero. May mga tendency tayo, mga negosyante, whether small or big. Sales talk ng sales talk lang ang habol, benta ng benta. Kumikita ka na ba or baka kumukonti yung kita mo or nalulugi ka sa ibang aspect ng operations mo, kailangan mayroon kang advisor or isang good accountant. Kung malaki-laki na negosyo mo, kailangan may matino kang accountant na magsasabi sa'yo, Sir, sobrang nagastos mo sa ganyan. Sir, sobrang dami ng tao natin. Sir, bakit ang kuryente ganyan, ganyan? Ay, may problema pala. Kailangan may ganyan kang taga-remind sa'yo. Hindi pwede yung sige ng sige, diretso ng diretso, abante ng abante, charge ng charge into sales. We have to sit down and look at the numbers now. Yun ang advice. Yeah, I agree, no, like with the accountant. Kasi, like even in the business that I have, si accountant ko, meron siyang mga ginagawang way legal na nakakasave ako ng money. So, yun yung maganda doon. Yes, pagpapayad ka, pero yung balik mo, mas malaki yung net positive. Kasi nga, you can save legally na ganito. Yes. Diba? Magaling sabi mo, there are many legal and resourceful ways to save money. Just seek advice from people who are good. Yeah. Minsan kasi ginagawa natin lahat, itatry natin aralin, which is good naman, pero syempre, kung hindi mo expertise, i-delegate mo na lang. Gastusan mo na lang, pero yung balik, malaki. And mas focus on the things na ikaw lang makakagawa. Yes. Tama, yes. Tama. Don't try to be everything. Tama.